Sa sandaling yun, pilit na itinulak ni Joe Fan ang kanyang katawan upang makatayo, ngunit natanto niyang ang bawat himay-may ng kanyang laman ay mahigpit na nakapulupot ng isang makapal na patong ng maitim na putik, parang pandikit na walang kapantay ang tindi, na unti-unting humihila sa kanya pababa sa kalaliman. Nais niyang paandarin ang kanyang enerhiya upang lumipad, subalit tila may isang hindi nakikitang kamay mula sa kailaliman na mariing kumakapit sa kanyang mga binti, pinipigilan ang bawat galaw. Samantala, ang pinuno ng Beast Taming Sect ay nakatayo sa gilid, nakangising puno ng bangis at pananabik. Haha, bata, sa wakas, nahulog ka na sa bitag, hindi ba't ikaw ang laging nagyayabang na hahanapin ang aming banal na lupain? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ng tuwiran, narito ka na, kapag tuluyan kang nilamon ng kalaliman, kahit gaano ka pa kalakas, wala ka ng pag-asa. Ang titulo mo bilang pinakamalakas sa Double Dragon Gathering ay nagdulot ng kamatayan sa marami kong disipulo at matatanda, kaya ngayon, dito ka na lang, tahimik na mamamatay. Kumunat ang noo ni Joe Fan, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa ibaba, puno ng seryosong pag-aalala. Patuloy na kumukulo ang mga bula sa ibabaw ng latian, umaakyat at pumuputok na tila hininga ng isang halimaw. Mula nang mahulog siya rito, napansin niyang ang mismong lupa ay naglalabas ng mga bula, at ang kanyang kasuotan ay mabilis na natutunaw sa harap ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parabang pumasok siya sa tiyan ng isang dambuhalang halimaw, unti-unting nilulusaw ng matinding gastric juice. Peste, ang putik na ito ay sobrang nakakapanunaw. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang buo kong katawan. Sa wakas, lumitaw sa mukha ni Joe Fan ang bihirang ekspresyon ng matinding pagkabalisa. Pinilit niyang kumawala, ngunit bawat pagsusumikap ay nauuwi sa kawalan. Ang putik ay hindi lamang nakakaagnas, ito'y may kakayahang pumasok sa katawan. Sa isang iglap, kumapit ito sa kanya na parang nagbabagang aspalto, pinipigilan ang bawat galaw. Higit pa rito, ang maitim na likido ay tumagos sa kanyang balat, damaloy sa kanyang mga meridian, at tuluyang pinahinto ang kanyang panloob na enerhiya. Nais niyang sumirit paitaas. Ngunit wala na siyang natitirang lakas, siya'y naiwan na walang magawa, tulad ng isang taong hindi marunong lumangoy, patuloy na lumulubog sa dagat ng kadiliman, walang paraan upang iligtas ang sarili. Ang pinuno ng Beast Taming Sect ay nakatayo sa himpapawid, nakamasid sa kabuuan ng pangyayari, tumatawang parang hari ng tagumpay. Haha, bata, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong hininga, sinumang nahulog sa latian na ito ay hindi na muling nakabalik, maging mabuti ka na lang, gawing sustansya, at lumubog sa ilalim para sa akin. Nakita ng grupo ni Liner ang paghihirap ni Joe Fan, ang kanyang walang tigil na pagpupumiglas, kaya't sila'y labis na nag-alala. Sinubukan nilang tumawag ng tulong, ngunit ang kanilang mga tinig ay halos wala ng lakas, nagiging mga hinaing na mahina, halos hindi marinig sa hangin. Matanda, sa tingin niya ba kaya akong mapigilan ang maputik na lugar na ito? Kahit nakalahati ng kanyang katawan ay nakalubog na sa putik, si Joe Fan ay biglang ngumiti ng malamig, puno ng tiwala, at nagsalita. Pinuno ng Beast Taming Sect, huwag mo akong ikumpara sa mga karaniwang talunan na nahulog sa iyong mga kamay. Gusto mo ang aking buhay? Ang iyong sekta ay hindi man lang kwalipikadong subukan. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw, at isang malinaw na alon ng pagbabago sa espasyo ang kumalat sa paligid. Nagulat ang pinuno ng Beast Taming Sect, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso, ang mga mata ay nakatitig kay Joe Fan na puno ng pag-iingat. Malinaw na si Joe Fan ay hindi tulad ng ibang eksperto, ang isang tao sa antas ng profound heaven na nagtataglay ng lakas na lumalampas pa sa ethereal ay tunay na kamangha-mangha. Dahil dito, mas pinili niyang sobrahan ng pagtingin sa kalaban kaysa ipagsapalaran na maliitin siya. Kahit may kumpiyansa siya sa kalaliman, nananatiling tanong kung kaya nitong pigilan ang isang tulad ni Joe Fan. Kaya't nakatitig siya ng mariin, ang kanyang mga kilay ay nakakunot, at ang kanyang mga kamao ay handang sumuntok anumang oras. Kung ang batang ito ay may paraan upang makalabas, agad siyang maglulunsad ng sunod na pag-atake, hindi siya hahayaang makatakas, kung hindi, tiyak na kapahamakan ang naghihintay sa buong sekta. Sa kanyang mahigpit na pagmamasid, ang mga palad ng pinuno ay namamasa dahil sa kaba. Divine Eye of the Void, unang yugto, paglipat at pagbabago, sigaw ni Joe Fan sa kanyang isipan. Ang kanyang kanang mata ay biglang kumislap ng gintong liwanag, at isang tiwala ng ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Kahit na kayang pahintuin ng putik ang kanyang enerhiya, ang Divine Eye of the Void ay pinapagana ng kapangyarihan ng kaluluwa, hanggat matagumpay ang pagpapalit ng posisyon,
agad siyang makakatakas sa mapanganib na latian. Lalong lumakas ang mga spatial vibrations, at ang katawan ni Joe Fan ay nagsimulang maging malabo, tila mawawala na sa kanyang kinaroroonan. Ang gintong liwanag sa kanang mata ni Joe Fan ay biglang namatay, nawala ang kinang na dati nagliliyab. Ano, ang ipinagmamalaki kong Divine Eye of the Void ay nabigo sa unang pagkakataon. Paanong nangyari ito? Lumiit ang kanyang mga balintataw, puno ng pagkabigla, at hindi niya maitago ang kanyang hindi paniniwala. Agad niyang sinuri ang dagat ng kamalayan, at doon siya'y natakot. Ang maruming putik ay tumagos na ng malalim, tinakpan maging ang kaluluwa ng dragon. Kahit anong pilit na kumawala, hindi ito makalaya. Ang buong kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nalock ng latian. Natulala si Joe Fan, nakatitig sa itim na putik sa ilalim ng kanyang mga paa, mabigat ang puso, kumunat ang kilay na puno ng pagdududa. Ano ba ang bagay na ito? Tiyak na hindi ito mula sa mortal na kaharian. Ang mga bagay na nasa antas ng mortal ay walang ganitong kakaibang kakayahan, maaaring. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng dragon at ng kapatid na babae tungkol sa mga wind aperture ng mundo na konektado sa banal na kaharian. Maaaring ang putik na ito ay damaloy mula roon. Sa pag-iisip na ito, napabulalas siya, nakadama ng matinding pagsisisi. Naging pabaya siya, inakala niyang ang Beast Taming Sect ay isa lamang maliit na sekta sa mababang 3 sekta, kaya siya'y naging mayabang. Hindi niya inaasahan na ang lihim na kaharian dito ay ganap na naiiba sa Clear Heaven Sect. Habang ang Clear Heaven Sect ay isang pinagpalang lugar ng pagsasanay, ang lugar na ito ay isang buhay na impyerno. Parehong kabilang sa antas ng banal na kaharian, ngunit magkaibang mukha, isa'y paraiso, isa'y bangungot. Habang lalo niyang naiisip ito, lalo siyang nadidismaya, kaya't walang magawa, ipinilig ni Joe Fan ang kanyang ulo at hinayaang lumubog ang katawan sa kawalan ng lakas. Nang makita ito, nagulat ang pinuno ng Beast Taming Sect, ngunit agad ding natuwa, tumawa ng malakas. Hahaha, malaki ang sinasabi mo, ngunit sa huli, lahat ng iyon ay hangin lamang. Kanina'y taas ng kumpiyansa mo na ikinaalala ko pa. Akala ko may espesyal kang galaw. Ngunit ito lang pala ang antas mo. Mortal ka lamang. Paano ka makakatakas sa aking sex abyss? Malamig na tumitig si Joe Fan, walang salita. Habang patuloy na nilalamon ng latian ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang nawala. Ang mga bula lamang ang naiwan, patunay na siya'y natutunaw. Baha, tumango ang pinuno, nakangiting may kasiyahan. Lumabas kayo, ang batang iyon ay naalis ko na. Mula sa mga palumpong, humahaginit ang hangin, at lumitaw ang mga itim na anino, ang mga nakatataas na miyembro ng Beast Taming Sect. Nakita nilang nawasak si Joe Fan, kaya't sila'y nagalak, nagtipon sa paligid ng pinuno, walang tigil sa papuri. Pinuno, tunay kang matalino at matapang, sa isang pagkana, nahuli mo ang batang ito. Kami humahanga. Naalis natin ang pinakamalakas na suwail ng Demon Scheming Sect. Tiyak na babayaran tayo ni Shiwuyo ng higit, dapat nating hingin ang 1000 sagradong bato ng espiritu. Kung hindi, malaki ang tama sa atin. Nagsimula tayo na may 200 ethereal stage experts, ngayon ay 100 na lamang. Tumango ang pinuno, may kasiyahan, makatwiran, ngunit ang kabilugan ng buwan ay sa loob ng 3 araw, oras ng aking ritual ng paglilinis. Sa gabing yun, ang latian ay nagiging lawa ng kristal na tubig, puno ng espiritual na enerhiya. Ang paglinang dito ay higit na mahusay, kaya ipagpaliban muna natin ang kabayaran hanggang matapos ang 3 araw, sabay-sabay na yumuko ang lahat, ayon sa inyong utos, pinuno. Pinuno, ano ang gagawin natin sa 3 ito? Itinuro ng isang matanda ang grupo ni Prince Lu. Malamig na tumawa ang pinuno, ikadin sila at ibalik, hindi pa huli upang harapin sila pagkatapos ng investigasyon. Agad silang kinaladkad, at ang iba'y nagkalat, nanatili ang pinuno, tumingin sa tahimik na latian, tumutya, Joe Fan, ano kung may talento ka? Sa huli, hindi ka namatay sa kamay ng Heaven and Earth, kundi sa akin, ang pinuno ng Beast Taming Sect, kalunos-lunos na wakas, tumawa ng matagumpay, at nawala ang kanyang figura, iniwan ang kagubatan sa katahimikan. Ngunit sa sandaling mawala ang lahat, biglang lumitaw ang mga bula mula sa latian, kumikislap ng liwanag. Sa kalaliman, si Joe Fan ay nakapaloob sa itim na putik, biglang namulat ang kanyang mga mata, at pumutok ang katawan ng isang itim na aura na parang aypoypo, sinisipsip ang lahat ng putik, ang dagat ng kamalayan ay yumanig, ang kaluluwa ng dragon ay nagbago sa Heaven Devo uring Demonic Dragon King,
isang nakakabinging itingal ng dragon ang umalingaungaw, sinipsip ang lahat ng putik, naglaho ng walang bakas. Kaagad, siya at ang kaluluwa ng dragon ay nagtulungan, naglabas ng kapangyarihan, naging isang itim na butas na walang hanggan, humihigop sa lahat ng putik ng latian. Ang Demon Transformation Art ay dapat sumipsip ng lahat ng bagay. Tingnan natin kung ang itim na bagay na ito ay mas malakas, o ang aking Demon Transformation Art ay nasa ibang antas. Isang mapaghamong ngisi ang sumilay sa labi ni Joe Fan, kumikislap ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag.